Isang bus ang naghihintay sa harapan ng paaralan. Habang ang ibang estudyante ay naglalakad lang ng marahan papalapit sa gate, may isang tumatakbo't nagmamadali, tinatabig pa ang mga tao. Si Jiang yon, habol ang hininga at habol din ang bus. Paglabas niya ng gate, umuusad na ito kaya sumigaw siya, "Sandali lang, hintayin niyo ako." Pero hindi siya pinansin. Kahit binubuga ng bus ang maitim na usok nito sa mukha niya, patuloy siyang humahabol, sumisigaw at humihiling na pagbuksan siya. Samantala, si Zuo Hayorin ay komportable sa loob ng kanyang sasakyan, pinapanood si Jiang habang pinagpapawisan sa kakahabol. Sa isip-isip niya, mga hamak na tao talaga. Sa kabilang banda, si Jiang ay nakasakay na at tila nakahinga ng maluwag. "Buti umabot ako!" bulong niya sa sarili. Ilang minuto pa ang lumipas at inanunsyo na ng bus driver na nasa Tiger Forest region na sila. Pinapababa ang mga pasahero sa likod pero hirap si Jiang na makalusot. Siksikan kasi at siya lang ang bababa. Nang makababa rin siya, napabuntong hininga siya. Sa wakas, nakauwi na rin. Habang naglalakad siya sa palengke, dinig niya ang mga sigawan ng mga tindero. "Sariwang karne ng demonic halberd pork, bagong ani na jade fruit mula sa genetic farm." Napangiti si Jiang habang pinagmamasdan ng lumang pamilihan. Ito ang init ng tahanan, isip niya. Napangiti siya nang marinig ang isang nanay na pinapagalitan ng anak. "Kakakabisa mo ng tula mula Tang at Song Dynasty, pero ni hindi mo alam paano mag-cultivate." Napailing si Jiang. Ang ingay ng paligid, pero buhay na buhay. Bigla siyang napatigil nang may sumigaw ng, "Kuya!" Napalingon siya at nakita ang isang babaeng may bit-bit na malaking balde. "Tumulong ka nga! Seryoso, pagod na ako!" sabi ng babae. Napangiti si Jiang, si Edralin yon. Pero agad ding nagbago ang ekspresyon niya. Natigilan, nanlaki ang mata sa takot. Bumalik sa alaala niya ang bangungot, isang babae, si Baiji, isang madilim na mangkukulam. Kitang-kita niya pa rin kung paanong inapakan ni Baiji ang mukha niya habang tinatawag siyang kuya at nagtatawanan. Nagising siya sa alaala at ang una niyang nakita ay ang mukha ni Edralin nakayuko sa kanya. "Kuya?" tanong nito. Nagulat si Jiang, lalo pat kinawayan ni Edralin ang kamay niya. "Para kang..." daga na nakakita ng pusa, pangasar nito. Halatang nag-aalala si Jiang. "Hindi ko akalaing magiging ganon kang klaseng kapatid." Bigla niyang hinawakan ang balikat ni Edralin. "Kapag naging malakas ka balang araw, tatapakan mo rin ba ako?" Napakunot noo si Edralin. "Ha? Ano? Kaba kuya, ba't kita tatapakan?" Pero sa loob-loob niya, tumatawa siya. Tama nga siya, yan talaga ang una kong gagawin pag naging malakas ako, tatapakan ko siya ng buong lakas, paulit-ulit, pero si Jiang ay seryoso. "Bakit? May nagawa ba akong hindi mo gusto?" Ngumiti si Edralin. "Wala kuya, wala akong galit sa'yo." Pero sa loob niya, nagngangalit siya. Galit na galit ako sa'yo, bobo kang kapatid." Di kalaunan, napuno na rin si Edralin at napasigaw, "Oo! Masama ka! Araw-araw mo akong inaapi!" Pinatpat ni Jiang ang ulo ng kapatid para aliwin siya. Tuloy pa rin ang drama ni Edralin. Kuya, kailangan ba ng dahilan para apihin ang kapatid?" sabi ni Jiang. "At saka kasalanan mo rin yan. Kasi nung naging madilim kang mangkukulam, tinapakan mo ako. Kaya habang di ka pa ganon, babawi na ako." Ngayon ay mas determinado si Jiang. Mula sa bangungot na yon, alam niyang may masamang mangyayari. Hindi niya hahayaang maging si Baiji si Edralin. Gagawin niya ang lahat para maging pinakamahal at pinakamaligayang prinsesa si Edralin sa lahat ng mundo. Habang naglalakad, silang dalawa sa palengke tuloy ang asaran. "Kuya, hate kita!" "Ay, gusto ko yan. Kasi kahit hate mo ako, hindi mo naman ako maiwasan. Isusumbong kita kay Papa. Bitawan mo yung karne ng rino." "Naku, naawa ka lang sa akin. Carry ko to, don't worry." Pang-aasar ni Jiang. "Wala. Nang may gusto sa'yo kasi masama kang bata," sigaw ni Edralin. Pagdating nila sa apartment, agad nagsumbong si Edralin sa kanilang ina. "Mama, inaapi ako ni Kuya sa daan." "Tamang-tama dating mo," bati ng nanay nila kay Jiang. "Oh, Edralin, puro na lang si Kuya ang bukang bibig mo. Kain na muna kayo ng spring rolls habang mainit pa." Naluha si Jiang habang kinakain ng spring roll. "Ang arte mo, anak.
Natatawang sabi ng kanilang ina. Umiiyak ka lang dahil sa pagkain? Tingnan niyo yan, sabat ni Adralin. Sabi, kuna, sira na ang ulo ni kuya. Biglang dumating ang kanilang ama. Edralin, narinig kitang pinag-uusapan si kuya mo sa labas. Bukas mo nga yung TV, baka may balita. Agad nagbukas ng TV si Edralin. Nakita nila sa balita ang War Crab Commandos ng Army, mga bakal na sandata para labanan ang mga halimaw sa hilaga ng lungsod. Ang propesor mula Dragon City University ay nagsalita rin tungkol sa mga crustacean monsters. Paulit-ulit na lang, reklamo ni Edralin, alam na ng lahat na mahina ang shell nila. Sabay lipat ng channel, sa sunod na eksena may lalaking tumatalon mula sa bubong habang may dalawang sibat. Ang number 1 ng Dragon City, sigaw ng announcer, namangha si Edralin. Hay naku, Edralin, sabi ng kanilang ina. Tuwing napapanood mo si Master Luawu, para kang kinikilig. Natawa ang ama nila. Malaki ka na talaga. Pero sa isip ni Edralin, gusto ko lang talaga manirahan sa bahay na 200 square meters. Biglang namatay ang kuryente. Nag-shake ang buong gusali. Napatayo si Jiang. Mag-ingat kayo. Paparating na sila, sigaw niya. Tinig ang anunsyo. Blessed Heavenly Garden District. Fortress Mode activated. Ang lahat ng enerhiya ay ilalaan sa depensa. Nagkakagulo na sa labas. May mga tumatakbong tao. May mga nagtutulungan. Pagkatapos ng ilang sandali, naging matatag ang buong distritong fortress. Ngunit muling tumunog ang alerto. May intruder. Lumitaw mula sa fog ang isang dambuhalang insekto na parang higanting salagubang at hindi lang isa, marami sila. Isa itong insect swarm invasion.